Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Mayad na temprano Luzon, maayong buntag Visayas at Buenos Dias Mindanao. Handa na ba kayo para sa panibagong productive na araw? Marahil iba't ibang targets ang kailangan ninyong maabot today. Kaya naman press on towards the goal at tiyak na may gantimpala ang inyong pagsisikap. At syempre sa lahat ng inyong gawain ngayong araw, importante ay nakaredy din tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya tutok lamang, live tayo ngayon dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na naghahatid sa inyo ng kumpleto at komprehensibong ulat panahon. Pwede na ring balikan ang aming mga reports. Bisitahin lamang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Antayas, ang inyong makakasama ngayong Thursday morning, January 26, 2017. Magpasalamat sa panibagong araw na dumating at kasabay nito ang ganda ng pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 6:25 ng umaga at inaasahan naman itong lulubog sa ganap na 5:52 ng hapon. At para maliwanagan na tayo sa lagay ng ating panahon, live nating makakapanayam ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Obet Badrina. Magandang umaga po, Sir Obet. Mas lalo pong lumakas ang epekto nitong hanging amihan at maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano-ano yung mga lugar na nakaranas ng pinakamabababang temperatura kahapon? Magandang umaga, Eunice, gayon din sa lahat ng ating mga tagapanood. So narito nga yung mga lugar kung saan nakita natin na naging mababa yung temperatura. Siyempre, unang-una dyan ang Baguio, nasa 13.5 degrees Celsius. Ang Itbayat naman, na nasa northern part ng ating bansa, nasa 17 degrees Celsius. Ang Basco, Batanes, nagtala sila ng 17.3 degrees Celsius. At dito, malapit sa atin sa Kamaynilan, sa Tanay Rizal, nasa 18.8 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura. Pareho naman ang naitalang temperatura sa Calayan at sa Malaybalay sa Bukidnon sa 19.0 degrees Celsius. So makikita natin na Eunice, patuloy pa rin ngang umiiral itong hanging amihan. Kaya patuloy na asahan ng ating mga kababayan ang malamig na temperatura na maaaring umabot hanggang Pebrero yan. Ayan, inuulit ko po, dahil po dito sa malamig na hangin dala ng hanging amihan, ito po yung hangin na nanggagaling sa mainland China o Siberia at taglay nito yung cold and dry air. Kaya naman sa mga lugar na epektado itong hanging amihan at ngayon po ay halos buong bahagi na nakakaranas nito ay magdala po kayo ng payong dahil dulot nito yung mga mahinang pag-ulan. At Mr. Obet, ano po ba ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa? Eunice, ngayon patuloy pa rin umiiral itong hanging amihan, partikular na sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan na may mga mahinang pag-ulan, partikular na nga dito sa may Ilocos, gayon din sa may Cagayan Valley, kasama din ng Cordillera, Central Luzon, gayon din dito sa Kamaynilaan at sa lalawigan ng Quezon. Magiging maulap din ang kalangitan sa bahagi naman ng Silangang Kabisayaan, gayon din sa Caraga at sa Davao. Sa mga kababayan naman natin sa Aurora, maaring makaranas ng hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na dulot pa rin ng hanging amihan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa ay makararanas naman ng mga posibilidad na hanggang mga pulo-pulo isolated light rains naman ang aasahan natin mga kababayan. Ayan, nalaman po natin na halos buong bahagi ng bansa ay apektado nitong tinatawag nating hanging amihan. Kaya sa inyong paglabas ng bahay, wag na wag niyong kakalimutan ang pagdadala ng payong at pagsuot ng jackets para sa malamig na panahon. And Mr. Obet, dahil dominante itong hanging amihan, saan po ba nakataas ang gale warning sa mga baybayin ng bansa? Maraming lugar pa rin sa ating bansa ang nakataas ang gale warning, kaya patuloy pa rin tayo nagbibigay ng mga babala. Partikular na nakataas ang ating gale warning sa mga baybayin ng Hilagang Luzon, partikular na nga dyan sa may kasama ang Calayan, Batanes, Babuyan, Ilocos Norte, Northern Coast ng Cagayan, gayon din dito sa mga baybayin ng Camarines Provinces, Catanduanes, Silangang baybayin ng Albay, Sorsogon, kasama din ang Ticao Island. Nakataas din ang ating gale warning sa Northern Eastern Samar, sa Eastern Coast ng Leyte. Gayon din sa Southern Leyte, Surigao Provinces, kasama dyan ang Siargao Island, Davao Oriental, Dinagat Island, at gayon din sa Northern and Southern Coast ng Mindoro, Northern Coast din ng Palawan.
At nakataas din ang gale warning sa northern eastern coast ng Samar. Kasama din dyan ang mga lugar sa Panay Island, Guimaras, Iloilo, Antique, Bohol at Siquijor. Gayun din sa southern coast ng Negros Oriental. Kasama din dyan ang Negros Occidental, Agusan del Norte. Kasama din ang Misamis Occidental, Camiguin at Hilagang Baybayin ng Lanao del Norte. Mapapansin natin, Eunice, na halos na malaking lugar ng ating bansa ay nakataas ang gale warning. So dahil nga malakas pa rin itong hanging amihan, kaya patuloy pa rin pinapayuhan yung ating mga kababayan, lalo na yung maliliit sa sasakyang pandagat na mag-ingat sa malalakas na hangin at malalaking pag-alon ng karagatan. Kung maaari nga yung maliliit na mga bangka, sana mag-ingat muna at kung maaari wag munang pumalaot para naman makaiwas sa mga panganib na dulot ng malalakas na pag-alon ng karagatan. Muli po inuulit namin, doble abiso po yung binibigay namin sa mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na wag munang pumalaot sa mga baybayin na nakataas ang gale warning dahil mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan. And last question na po ito, Mr. Obet. Sa ngayon po ba ay mayroon tayong namamataang sama ng panahon na maaaring pumasok o mapubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, Eunice, ang binabantayan natin itong parang cloud cluster, no, na posibleng maging isang ganap na low pressure area. At inaasahan natin, sa ngayon medyo maliit pa yung tsansa na itong cloud cluster na sa may silang bahagi ng Mindanao ay maging bagyo, pero babantayan pa rin natin yon. Sa ngayon, nakikita natin posible na itong cloud cluster na to ay magdala ng mga pag-ulan, partikular na nga sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong weekend. So patuloy natin babantayan itong mga kaulapan na to para sa inaasahan natin magiging epekto nito sa ating bansa. Ayan, meron po tayong binabantayan na cloud cluster na maaari namang ma-develop sa isang ganap na low pressure area at inaasahan itong magpapaulan dito sa bahagi ng Mindanao sa darating yan na weekend. Muli po nakapanayam natin ngayon ang isa sa mga Pag-asa weather forecaster, Mr. Obet Badrina. Maraming salamat po sa ibinahagi ninyong impormasyon sa amin para sa araw na ito. Huwag po maglilipat ng channel, magbabalik pa ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.